Okay guys, nandito ta kami ngayon sa Calamba, Laguna, no. Mayroon kami ditong service guys na Whirlpool automatic washing machine. So ang issue nito guys, hindi daw nakakatapos sa paglalaba, no. So ito ngayon ang aming titingnan kung anong error ang ilalabas nito, no. So sisilip natin guys, i-check natin kung anong problema, no. So ang sabi ng customer, pagdating daw sa 5, humihinto na, no. Naglalabas siya ng error. So titingnan natin guys kung anong error ang ilalabas nito, no. Ayan. So tingnan natin kung anong problema ng washing machine na ito guys, no. Kung bakit nagkakaroon siya ng error, no. Ayan. So testingin na muna namin to guys, no. So yan, pinatay natin. So ang unang tiningnan namin dito guys, dito sa kanyang emergency drain, no. Dito guys, no, yung service drain valve, no. Ayan. Buksan namin to. Kasi tingnan natin baka kasi mayroong mga nakakalang na objects dito, no. Kasi usually guys yung mga barya dito yan napunta, no, sa area na yan, no. So kailangan buksan natin, double check natin baka may mga nakakalang dyan, no. So medyo may tubig pa, no. So antayin muna natin guys, manghingi lang tayo ng, lagay lang muna tayo ng basahan dito. Ayan. Kasi may tubig pa, no. So ito ay i-double check namin, no, kung mayroon siyang bara dito sa ilalim. Kasi napapansin natin mayroon siyang tubig na naiwan, no. So maaring may bara ito, no. So titingnan natin, sisilipin natin, no. Bubuksan natin to, no. So nandito kami guys sa Calamba, no. Mayroon kaming home service namin ito, no. Ito po ay Whirlpool na automatic washing machine. So ito guys, kinapa-kapa na natin. So far wala kaming nakitang bara dito, no. Sinilip na rin natin yung loob. Ayan. So wala namang nakakalang dito or walang objects na nandito sa area na to, no. So ngayon ang gagawin namin dito, no, kasi wala naman kami nakitang object dito, iraran namin ito ng quick wash yung washing machine, no, para matest namin at malaman kung ano talaga ang problema ng washing machine ito. Kasi wala naman, narinig naman natin na umandar yung pinaka drain pump nya, no. So ayan, no. So ang gawin namin guys, testingin muna natin ito, iraran namin ito, no. Testingin namin siya, iraran natin ito ng quick wash, no, para lang malaman kung nasaan talaga ang problema nito. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northshire Repair Shop, no. Ayan. So ayan guys, ni-run namin yan. Ayan, no. Nasa 5 na siya guys. Ang problema, ang bagal ng baba ng tubig, no. Ayan, no. May tubig pa rin siya guys. So nasa 5 na yung oras, no. Quick wash program tayo guys, no. So nasa 5 na yan, no. From 15 nasa 5 na. So ang ginawa namin, ino-observe namin to yung pagbaba ng tubig. So napansin namin guys, napaka-bagal ng baba ng tubig, no. So lumabas guys yung E12 error. So ngayon, dahil nagkaroon siya ng E12 error, ang E12 error guys, dalawa lang lagi ang cause niyan, no. Either yung water level sensor or barado. So napansin namin hindi bumababa yung tubig, kaya ang duda namin dito barado. Kaso nung pinahiga namin dito guys, ito nakita namin guys, so nakatupi yung hose nya. Ayan, no, tuping-tupi, no, yung pinaka hose nya. Yan, nakatupi yan guys, no. So ang gagawin namin, baklasin namin to para i-double check lang guys kung yun lang ba talaga ang dahilan, no, ng pag E12 error nya, no. So ayan, babaklasin namin to kasi i-double check namin, baka meron pang nakabara, nakakalang, no. Pero to guys, kitang-kita yung rubber guys. Hindi maganda yung orientation niya, no. Nakatupi siya, no. So ibig sabihin mahina ang paglabas ng tubig nito, no. Pero i-double check pa rin natin, baka kasi merong mga bara or piso na nakaharang diyan, no. So ayan, so ito yun guys, yung rubber, no. Tinanggal natin, no. So yun nga, double check pa rin natin, no. So baklasin pa rin natin yung buong mechanism ng drain motor para naman makita talaga natin kung wala talagang nakabara, no. So baklasin natin muna yan, no, yung pinaka mechanism ng drain motor para makita natin, ma-inspect natin talaga, no. Ayan, no. So double check lang namin to guys. Ayan. So pinahiga lang namin to konti guys, no. So kaya ito guys, basta tatlo kayo nagsi-service,
Isa yung tagahawak, isa yung gumagawa, no? So tayo yung taga-video. Ayan. So sisilip natin yung sa ilalim, no? Ito yung sa ilalim yan, guys. Wala namang tayo nakitang bara, no? So far wala kami nakitang bara dito, guys, no, sa pag-inspect namin dito sa washing machine na ito. So ang nakita lang namin, guys, ay yung kanyang rubber, no, na nakatupi, no. Kumbaga ito ay factory defect ito, no, yung problema nito, no, kasi nakatupi siya. Or baka maaaring sa katagalan lang lumambot na yung rubber kaya nagkaroon siya nakatupi siya, no. So ayan, guys, oh, yung mechanism. So itong Whirlpool, guys, pwede nyo itong i-tilt lang, no, para ma-access nyo yung pinaka drain valve nya. So kami, guys, ito tulad nito, baklasin natin to yung pinaka drain valve para i-double check talaga, no, 100% natin makita na wala talaga nakabara dito, no. So isa pa lang yung nakita natin, yun nga yung tupi, no. Pero hindi muna tayo mag-focus doon, baka kasi may iba pa siyang problema, no. So dahil kinalas na rin naman natin, isusureball na natin, guys, no, para makita natin kung wala talagang nakabara, no. Ayan. So tinanggalan natin yung screw para matanggal natin yung pinaka drain valve nito, or drain motor or pump motor, no. So ayan, pahiga lang natin ng konti, no. So ito lang talaga nakita namin, guys, no, yung rubber na ito nakatupi. Ayan, guys, nakatupi siya. Yan, oh, yan, nakaganon siya, tuping-tupi siya. So ibig sabihin may problema ito, no. Ito yung nagkukos ng pagbagal ng tubig, nauubusan siya ng oras, no. So ibig sabihin nauubusan siya ng oras kaya nagkakaroon siya ng 812 error. So ito yung rubber na ito, guys, no. Kaya baka may encounter nyo yan, guys, sa mga ganitong model. Baka maligaw kayo sa troubleshoot, no. Wala kayong makitang bara, tapos okay naman yung sensor. Ito pala ang problema. Yan, ganun kasi ang orientation yan doon, guys. So nakatupi siya, no. So ibig sabihin may defect ito, guys, na may problema ito sa ganitong model, no. So baka ma-encounter nyo yung ganitong model, guys, ma-encounter nyo yung 812 error. Sigurado isa yan sa magiging problema, no. So ayan, so ang gagawin namin, babaguhin lang namin ng orientation ng rubber, no. Baliktarin natin para hindi siya matupi, no. So yung nakakonect sa drum, i-connect natin sa drain motor para ibaliktad lang natin, guys, yung orientation. So dahil rubber lang naman ito, guys, no. So baliktarin lang namin dito yung orientation, no, kasi wala tayong pamalit nito, no. So ayan, no. So inaayos lang ng kasama natin, no. Ayan. So ayan, guys, no. Testing na namin to, irara namin to, no. Nasa number 10 na. So antayin natin, guys, pag lumagpas ito ng 5, so good na ito, no. So ayan, nasa 6 na. Antayin natin. Kasi kanina, guys, pagdating ng 5, huminto siya, nagkaroon siya ng error na 812, no. So iba-iba ang ano, guys, no. Pero same pa rin naman ang 812 error ay ganoon pa rin, sensor or barado. Yun lagi ang binibigay talaga na problema kapag nagkaroon siya ng 812 error. So ayan, guys, nasa 5 na yan. Tingnan natin kung bababa siya ng 4. Pag bumaba ng 4 yan, guys, okay na yan, no. So working na yan pag bumaba siya ng 4, no. So antayin natin, no. Ayun. So kung bumaba siya ng 4, ibig sabihin nyo ang naging problema talaga yung rubber, no, na tupi, no. Binago lang natin yung orientation. So ayan, nasa 4 na, guys. So working na siya, ayos na, nag-spin na, no. So ibig sabihin, yun talaga ang naging problema, yung rubber niya, no, na natupi, no, sa katagalan. So, siguro lumambot na sa katagalan or may problema talaga sa model na to. So ayan, okay na, guys, no. Nasa 1 na, nasa 0 na siya, tapos na po yung cycle, no, natapos natin. Ayan, okay, guys, thank you, bye bye.